Alright, sa magandang nga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 12. Siyempre ngayon po ang ika-126 ng araw ng ating kalayaan. Kanina po, sinelebrate po yan. Kasabay-sabay po silang umattend dyan sa ating flag ceremony. Pinangunahan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang angat ng watawat ng Pilipinas dyan sa Luneta, kung saan pinangunahan ng ating Pangulo kasama ang kanyang First Lady at siyempre ang kanyang anak na si Congressman Marcos. Siyempre sa kabilang banda naman, doon sa may Kawit, Cavite, pinangunahan ni Senator Bong Revilla kung saan sila ang nag-angat ng watawat ng Pilipinas at pinangunahan naman po dyan sa may Malolos, Bulacan ni Speaker Martin Romualdez sa po ang naguna na mag-angat ng watawat ng Pilipinas. Abay, ngayon po ay talaga namang wala ho ngayong pasok at libre ho ang pagsakay ng MRT sa lahat ng mga Pilipino ngayon sapat ngayon po ay araw ng kalayaan. Special coverage po ng Euro TV News. Siyempre ang ating mga field reporter mamaya pa magbibigay ng balita kung anong mga kaganapan na nangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Medyo talagang kahapon ay tayo nagtanong sa mga kababayan natin kung ano ba ang magiging dahilan ng holiday ngayong araw. Aba, nakakalungkot isipin. Maraming sa mga Pilipino na hindi alam kung ano nga ba ang ganap ngayong araw. Ngayon po ay araw ng kalayaan. Mukhang maraming po mga kabataan nakakalimot kung ano ho ba ang sineselebrate natin ngayong araw. Buti pa yung mga panahon namin talagang makabayan. Ayan, tinatawag, bumibili pa talaga at bibigay galang sa ating watawat ng Pilipinas. Mamaya may meron tayo isang kasama, isang kaibigan natin at talagang ang puso nito pwedeng ipagmalaki sapagkat hindi lang po sa Pilipinas naging successful itong magiging bisita natin. Aba, naging isa sa mga naging ambassador ng dating Pangulong Clinton. Bibihira ho ang mga Pilipino nakakalapit sa mga ganong uri ng Pangulo ng ibang bansa. Mamaya ma-interview ho natin yan. No? Panoorin po muna natin to. This is Officer Erwin Culanag, the founding chairman of ACE, the Alliance of Certified Enforcers. You are the voice of our nation's law enforcers. The Alliance of Certified Enforcers is a non-government organization registered with the Securities and Exchange Commission. We have clear advocacies to unite, educate law enforcers on their democratic rights and economic welfare, to advance a scientific and mass-based orientation on law enforcement education, to encourage a proactive and dynamic participation of law enforcers in values formation and Christian-driven way of life. We have clear legislative executive agenda. Number one, creation of a national fraternal order of law enforcers that will serve as an avenue to ventilate issues and concerns among those to dedicate their lives in protecting and serving the communities. Legislate measures on the provision of legal health assistance for law enforcement retirees, the sick, and the persons with disabilities. Sponsorship of a law that will institutionalize barangay police or TANEDs and safety officers as regular government workforce in the maintenance of peace and order situation in the barangays. Rationalization of minimum standards and policy regulations of the country's management of jails and penitentiaries, and establish and promulgate appropriate measures to protect community-based emergency disasters and relief workers, among others. Together, we can make a difference. Together, we can accomplish this mission. Mga kababayan, ito po ang mga pangunahing adhikain ng Alliance of Certified Enforcers. Magkaisap na tayo para sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Mabuhay!
Alright, makasama po natin ngayon ang founding chairman of the Alliance of Certified In-Person Service with the Golden Heart. Makasama po natin ngayon si Kuya Erwin Kulanag. Sir, isang mapagpalayang umaga sa iyong araw na to. Bati mo na po tayo, sir. Yan. Good morning po sa lahat ng ating tagapakinig at lahat ng mga listenership, viewership ngayon sa URTV. It's a great honor to be Yeah. here, Kuya Yeah. Dan, Mhm. sa araw ng ating kalayaan. This is our 126th commemoration of our Independence Day at tayo ay we are here to share, Celebrate. celebrate and share our common values, our common intentions para po mapagtibay natin ng ating bansa. Again, Ayan, magandang umaga po sa lahat. Alright, so binabanggit mo kanina, sir, yung value, no? Sir, ikaw bilang isang, kasi ikaw naman, sir, Pilipino, pero ikaw ay naka-base ngayon saan ka ba naka-base ngayon, sir? Actually, I'm based in New York, Aha. sa Estados Unidos. But basically, nandito tayo ngayon sa ating bansa para sa pag-organize natin ng ating grupo, pagpalawak ng ating mga kasamahan sa ating Alliance of Certified Enforcers. Sir, bago natin pag-usapan itong Alliance Certified Forces na to, sir, para malaman ng kaiba, kasi siyempre bago sa ni Erwin Kulanag, sir, sino ba si Erwin at saan nagmula? At kasi nakita natin medyo bigatin ng DA, no, na kasama mo si dating Pangulong Clinton, no? Saan nga ba nagmula si Kuya Erwin? Basically, ako po, Kuya Dan, dati po tayong City Information Officer ng Cagayan de Oro City. I have served two chief executives, dalawang mayor po ng Cagayan de Oro City starting in 1998. Pagkatapos po ng ating tour doon sa ating syudad, pumunta pa tayo ng Estados Unidos at doon active tayo sa mga non-profit organizations. Yes. Doon natin nakilala dahil sa ating mahigpit na pagsuporta sa mga non-profit organizations. Nakilala natin doon si former President Bill Clinton. Wow, oo. Si Yeah. former President Bill Clinton, alam naman natin, hindi naman basta-basta nakilala yan. Sir, paano ka nagkaroon ng ugnayan bilang isang Pilipino? Kasi sa totoo lang, dapat pinagmamalaki natin na isang Pilipino na nakakadaupang palad ng Pangulo ng Amerika, isa sa pinakamalakas at alam natin na pinakamalaking bansa sa buong mundo ang Amerika. Sir, paano ka nagkaroon ng ugnayan nito? Naging director ka ng Clinton Foundation. Tama ba, sir? Actually, ambassador po tayo. Ambassador. Ng Clinton Foundation. Dahil ito, binigyan tayo ng isang designation na gano'n dahil sa ating continuous na pag-support sa mga programs ng Clinton Foundation. Sir, ano naging naging trabaho mo bilang ambassador? Kasi dapat malaman natin na merong isang tayong kapwa Pilipino na naging ambassadors ng dating Pangulong Clinton. So, ano yung naging trabaho mo rito, sir? Of course, one of our functions doon is yung isulong natin yung iba't ibang programa ng Clinton Foundation. Yeah. At bearing in mind din, nagaling tayo sa Pilipinas. Alright. So as much as possible, lahat po ng mga programa na ma-share natin doon dito sa ating bansa ay ma-share natin, mabigyan natin ng representation doon mismo sa foundation ni President Bill Clinton. Alright. So, sir, after mo maging ambassador, sir, paano mo, sir, na-establish itong Alliance of Certified In-Person Services with the Golden Heart? Alam mo, Kuya Dan, modesty aside, naging member po tayo ng tinatawag natin sa US na member of service. Naging police po tayo sa New York. Alright. Iba't ibang sa city mismo at saka sa Westchester County. Yeah. Close to upstate. Okay. Doon natin, 4 years tayo doon sa law enforcement ng New York. At doon natin pagtibay yung mga intentions ko na makatulong dito sa ating bansa na at the proper time, gumawa ng isang non-government organizations whose advocacy is centered on the upliftment, yung welfare ng ating law enforcement officers. Kasi alam naman natin na medyo yung mga panahon ng nakaraan medyo mababa talaga yung
moral ng ating Philippine National Police, karaming involved sa crime, involved sa drugs, involved sa mga kidnapping, no? At isa sa mga, actually naging advocacy ko din sir na magkaroon dapat ng isang values formation o good ethics. Ano nga ba yung isang standard ng pag sumasali ka sa Philippine National Police? Kasi alam ko sir, isa po ako sa mga nag-aaral ng BS Criminology, hindi kasama sa tinuturo yung proper ethics at the same time yung psychological na yung temper mo, mahaba, maiksi, dapat mahaba ang pasensya mo pag naging police. At nakita natin sa Amerika, nakita natin kung gaano sila sa isang sasakyan lang, isang police lang eh. Pero nagaganap nila yung kanilang tungkulin. So, paano ba natin mapapakita ang iniba ng mga kapulisan natin sa bansa natin at sa ibang bansa? Tama po yung Malaki ba ang observation ninyo. diferensya? Ang laki ng diferensya. kaya nga tayo Oo. nagsisikap Yes, na sir. at the proper time mabigyan tayo ng pagkakataon Aha. na ma-change natin or mabigyan lang natin ng konting inputs Yes. yung system po natin sa lahat po ng law enforcement officers. Alright. Katulad niyan, hindi ka basta-basta matatanggap no sa pagpasok mo ng isang member ng police or any law enforcement agency sa Estados Unidos kung hindi ka papasa sa mga mahigpit na proseso ng psychological test Yes. at saka yung interaction mo with your fellow men. Aha. For example, yung sinasabi mo, yung ethical at saka yung mga proper procedures na dapat mapossess ng isang law enforcement officer. Katulad niyang may nangyari dito bago lang dito sa Quezon City, I think, na merong road rage. Yeah, So malaking bagay po yung kung mataas masyado yung pasensya natin, marunong tayo paano mag-approach ng mga kababayan natin. Yeah. At least we can prevent these things from happening. Siguro na-observe natin, no? Kasi pag ang pinag-uusapan natin, isang malayang panuntunan kung saan mapapalakas natin ang ating hanay ng kapulisan. Ito, malaking bagay yan na siguro dapat din ituro natin. Kasama ba ito sa isinunod mong libro na ang paghahawak ng baril o ang pagbibigay ng baril sa isang pulis ay dapat hindi inaabuso at hindi siya power para gamitin mo sa mga inosenteng tao. Kasi usually, sabi mo nga kanina, mayroong isang in case na tayo na nagkaroon lang hindi magkakaintindihan sa kalsada, tinutok yung baril kasi nga law enforcer siya. Minsan ginagamit yung kanyang uniforme para manakot o mang-api ng mga Pilipinong hindi dapat nagiging protectors o nagiging kakampisan ng mga mamamayang Pilipino. Tama po yan. Hindi Aha. po yung as law enforcement Yes. officer na meron tayong na-issuean tayo ng meron Baril. tayong Oo. baril, hindi po yung symbol ng authority, hindi po yun. Kasi sa Amerika po, kung isa kang police, for example, nasa street ka, along the highway, pag pinahintong mo yung isang driver or gano'n, sasakyan, bawal po na humawak ng pulis. basta-basta. Hahawak sa baril mo. Hindi basta-basta. At saka yung pag-approach na, kunyari, the way you handle a Yeah. specific situation, hindi po basta-basta. Kasi meron po tayong tinatawag na yung parang level of force Yeah. na dapat mong gagamitin in a particular scenario. Well, actually, dapat importante. Yan yung sir, isa sa mga gusto mong isulong na mai-apply natin sa Philippine National Police. Sa ating mga law enforcers, yung proper conduct of ethics. Although lahat naman niya may proper conduct and ethics. Kaya lang, syempre, kailangan natin, paano natin ma-apply sa sarili natin, sa profession natin, yung proper conduct and ethics. Importante. Importante masyado yon kasi ito nga, isa sa mga sinusulong ng Alliance Yes. of Certified Enforcers, yung mismong reformation na manggagaling sa sarili natin, kasama doon sa ethical standards natin, Yeah. yung values formation. Kasama doon sa values formation, yung spiritual aspect ng bawat law enforcement officer sa ating bansa. Okay. So, matanong kita, kasi siyempre alam naman natin sa Amerika mukhang maganda ng yung buhay doon. Bakit ka pa bumabalik sa Pilipinas? Ano pa yung gusto mong maging advocacy at ano pa yung gusto mong maging maisulong sa malayang mga Pilipino o may bigay mo? Kasi importante yan eh. Nagbabahagi tayo ng ating kaalaman o yung ating natutunan sa ibang bansa para dalhin dito, para matuto tayo. At the same time, maging foundation natin para matuto tayo at lalo tayong umangat at mapaganda ng ating bansang Pilipinas.
Bakit sir nasa Pilipinas pa rin po kayo? Anong gusto nyong isulong at gawing kasaysayan sa inyong ginagawa? You know, Kuya Dan, Yes. magandang question yan. No? Aha. I actually pray to God na you asked me that question. Siguro naman, nandito ako ngayon. This is the right time, very historic time, na masasabi ko na this is love for my Aha. country. Ito yung patriotism. Kasi kung saan ka nanggaling, kung ano yung natutunan mo, saan man sa mundo, Aha. dapat meron tayong obligasyon Yes. na ibabalik natin yan sa ating bansa. Sabi nga ni Dr. Jose I-share Rizal, natin ang yan. hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan na hindi makakarating sa Tama kanyang yan, paroroonan. Idol ko po yan. Dr. Kaya ikaw Jose. bumabalik ka lang sa iyong pinagmulan. Yes. Yeah. Bumalik ako dito Aha. para i-share yung mga experiences ko. Yeah. Tulong tayo sa ating bansa para naman at least maangat natin ang kalidad ng serbisyo Okay. at yung disiplina at saka yung, kung ano pa ang dapat Yes. baguhin sa sistema insofar as the law enforcement officers are concerned. So, do you think, sir, dapat pa magkaroon ng special courses pa to, o dapat i-apply o isama sa curriculum natin to yung gusto mong mangyari? Kasi importante yan kasi katulad ng ating education from law, dati nating school na ginawa sa K-12 na inadapt din natin yan sa ibang bansa, di ba? Para pataasin ang antas ng edukasyon. Siguro dapat napapanahon na rin na i-apply natin para bigyan ng mataas na antas yung ating mga law enforcement. Anong plano mo, sir? Makipag-ugnayan sa CHED or makipag-ugnayan sa Philippine National Police para magkaroon tayo ng special skills sa mga kapulisan? Alam mo, Kuya Dan, that's a very good suggestion. Yeah. I know your background Aha. sa pagiging criminologist mo. Apo. no? So, magandang suggestion yan kasi part yan ng advocacy natin na ma-instill sa system. Isama natin doon mismo Yes. Oo. sa para bang training nila. At at the proper time, siguro sa tulong ng mahigiting na leadership dito Yeah. sa UTV, matulungan tayo na makipag-ugnay. Hanap tayo ng partnership with Yes. the Philippine National Police Exactly. at lahat po ng related na agencies sa ating bansa para po na meron tayong ma-share sa kanila. Tulong po tayo, libre, na masali po sa training nila or sa module nila yung pinaka-basic na mga bagay na dapat natin ibigay. Or pwede tayo maging isang Pwede tayo maging isang partners tama. ng government na magkaroon tayo ng sarili nating institusyon na lahat ng kukuha ng proper na pagkuha ng permit ng baril at pagkuha ng clearance dapat mag-undergo muna ng ating seminar. Tama po yan. Isang sa kumbaga yun na yung final nakatatapos ka nga ng physical training, di ba? Schooling, pero yung mental health mo, yung patient mo, gaano ba kahaba at hindi ka ba kakainin ng pagiging powerful mo sa police? Para kasi yun yung yun yung ating iniisip lagi ng mga Pilipino. Pag general ka, police ka sa Pilipinas, iniisip nila, sangkot ka sa anumang mga klaseng krimen sapagkat yan na yung tumanim sa isipan ng mga Pilipino. Siguro dapat na ito yung panahon na ang ating programang ACE ay isulong para baguhin naman ang imahe ng Philippine National Police na ang mga police ay kakampi ng mamayang Pilipino. Tama po yan. Yan po ang pinaka-primordial na image na kailangan natin i-improve. Kaya, Kasi pag makita mo yung, kunyari, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, pag makita mo yung isang pulis na ka-uniforme, respetado masyado. Yes, Kasi oo. alam nila na alam ng law enforcer na yan yung paano gagamitin yung authority nila in the proper way. Yeah. Parang gano'n. actually ako nung kabataan ko, actually kahit hanggang ngayon, never akong magtatanong sa pulis pag ako naliligaw Yung instinct kasi natin na parang, baka extortion lang ako nito. No? Mas gusto ko pa magtanong sorry po ako po kakampi po tayo ng Philippine National Police. Gusto lang natin, kaya ho natin pinag-uusapan to para malaman ho nila kung ano ho ba ang image ng kapulisan natin pagdating sa komunidad. Napaka-importante ho kasi ang komunidad, yan ho ang nagiging sandalan natin pagdating sa mga naiengkwentro nilang krimen. Actually, pagka ang isang tao ay nagkakaroon ng
nasasangkot sa krimen, mas gusto pa magtanong sa vendors kaysa sa kapulisan sapagkat mas takot sila. Hindi, to be honest, nangyayari ho yan. No? Kahit siguro may mga nagtitiwala pero hindi naman nila lahat, pero mas nakakarami pa rin po ang takot na lumapit sa kapulisan. Siguro sa tulong ng ACE, ng ating Certified Alliance enforcers, na mabigyan natin ng tamang bibihisan natin, babaguhin natin yung image ng kapulisan na hindi lang sa kaganda ng kanilang uniforme, hindi lang sa ganda ng kanilang baril, kundi sa ganda ng kanilang pag-uugali. Napaka-importante yan, di ba? Yung karakter. Kuya, tama. Ang karakter, wala kasing eskwelahan yan, dinidevelop yan, kuya. Kuya Dan, tama talaga yan. No? That's part of our values. Ano ba Yes. yung dapat sa umpisa pa lang, doon na natin itanim yung values. Ano ba yung binibigyan natin ng kalagahan? Yeah. Ano ba yung binavalue natin kung Yun, tayo ay isang law enforcement officer? At hindi lang yan, it's high time kasi na gagawa tayo ng isang fraternal order of law enforcement Maganda officers. yan. Oo. Isang organization po ito na doon po lahat dadalhin ng ating mga miyembro ng kapulisan, lahat po ng mga line agencies po na kasali sa law enforcement agencies. Doon na lahat yung organization nila, lahat ng mga concerns nila, issues, yun na po yung fraternal order nila, yun na organization, yun po sa entire country, Yeah. yun ang magdadala ng boses nila. So, sa ganyang paraan, madali lang sila Yes. ma-resolve yung Aha. mga issues nila. Actually, sir, napakaganda nitong programa ninyo. Hindi lang sa kapulisan, di ba? Actually, sa pinakamababang antas na naglilingkod sa lipunan, itong mga barangay officials natin, yung mga tinatawag natin na mga BSDO, no? Napaka-importante kasi sila ang unang responde pagdating sa mga kriminal na nangyayari. Pero pag ang sa ating BSDO, hindi marunong ng proper ethics at saka yung goods of conduct kung paano sila mag-approach ng isang kriminal o mag-approach ng isang pangyayari, may hihirapan sila, hindi makukuha yung tiwala ng mamayang Pilipino pag gano'n ng setup nila. No? Siguro pag-uusapan pa natin, magbabalik muna po ang programang special coverage ng Euro TV Philippines para po sa 126 Independence Day. Magbabalik po tayo. Alright, nagbabalik po ang special coverage ng Euro TV News. Ang araw po ng ating kalayaan, talagang ito po ay pinag-uusapan po namin. No? Ito po ay connection pa rin po sa araw ng kalayaan sapagkat malaya ho tayong naghahatid ng serbisyo at the same time kaalaman para mapaunlad pa ho natin ang isang malayang Pilipinas. Kasi marami ho nagsasabi na
hindi pa raw ho tayo malaya. Siguro dun sa pangalang malaya o nagsasarili, talagang malaya na ho tayo sa pangalan, pero ang tanong, malaya na ho ba tayo pagdating sa kahirapan? Doon sa mga nakakausap natin, ang tanong nila, sir, paano magiging malaya kung wala ho ng kaming maayos na trabaho, wala ho kaming maayos na bahay, no? Siguro wag nating isisi, pinaka-importante ang pagmamahal sa ating batawat ng Pilipinas, as long na hindi ho tayo marunong matuto magmahal sa ating sariling bansa at sa sarili nating watawat ng Pilipinas. I think hindi ho natin mararamdaman yung pag-asenso sa buhay. Isa ho sa mga daan yan na mahalin mo muna ang ating bansa. Kasi sa totoo lang po, ang nakakalungkot isipin, marami mga Pilipino nag-aaral sa atin, minsan scholar pa ho ng bayan natin, pero lumalabas ho sila ng ating bansa, pupunta ho silang iba yung dagat para doon maghanap buhay. Ang nakakalungkot, hindi na ho sila bumabalik. To. Pero itong ating bisita ngayon, si Kuya Erwin, abay, talaga namang sabi ko nga kanina, ang sarap na ng buhay mo ron, pero bumalik ka pa sa Pilipinas para ibahagi kung anong natutunan mo dito. Sir, pag-usapan ulit natin yung value pala, hindi lang pala to sa mga Philippine National Police yung pagtuturo natin, pati yung mga traffic enforcer, yung mga barangay tanod na tinatawag natin. Sir, kung maipupush natin to, anong pwede mangyari sa Pilipinas? Pwede na tayo maging disciplined country of the Philippines. Exactly. Di ba? Oh. Hindi po malayo yan. Yeah, no? Kaya po natin niya abutin. Mhm. Tama po yun, Kuya Dan. Ang ating composition ng Alliance of Certified Enforcers ay all law enforcement officers po across yan. Kasali dyan ang mga security guards, kasali dyan ang mga traffic enforcers, kasali po dyan ng ating mga kapitan, Barangay. ang mga barangay tanod po natin. Lahat po, kasali po. Kasi nai-involve lahat sila sa krimen eh. Kahit ang security guard, hindi nila alam ang parameters nila. Exactly. Minsan, magandang loob ka lang, may krimen nangyari, binaril mo, pero wala ka dun sa parameters mo, kulong ka pa. No? Kaya napakahalagang bagay na itong ituturo. Libro na siya, sir. Kuya, libro na to. Yeah, Sayang, may dala ka bang libro? Yung sample natin? Wala kang dala dyan? Wala Kuya? akong Oo. sample. Yeah. Pero sir, yung magiging daan nito, for example, yung libro natin, syempre, kailangan nila maging guidelines. Meron ba tayong nito, parang na imprinting na marami tayong libro pwedeng ipamahagi? Kasi pwede maging pattern to eh. Marami tayong materials na ganyan. Yeah, So gagawin natin yan at the proper time, but naka-ready tayo sa tinatawag nating information education campaign Yan, ng importante. Alliance of Certified Enforcers. Balikan natin yung mga law enforcers natin sa barangay. Go ahead, sir. These are the underprivileged sector. Itong mga barangay tanod natin, how can they perform properly? How can they respond sa villages, sa mga kabarangayan nila, lalo doon sa Mindanao, sa mga kabukiran doon? Paano sila hahabol doon ng mga ma-implement yung peace and order nila kung they are not properly equipped po? Kawawa naman po masyado ang ating mga barangay tanods. Kailangan po na bigyan sila ng dignidad, bigyan ng kaalaman, at makakatulong po ito sa peace and order. Bakit? Aside from nasa frontline sila, alam nila yung nangyayari dyan eh. Yeah, tama. They can immediately, if there is internal threat, no, makakabigay sila ng information, intelligence information, direkta sa kapulisan. Sila ang unang responde. Sila una. So malaking bagay sila. Dapat bigyan natin ng halaga itong mga underprivileged sector natin sa law enforcement. Well, actually, tama ka, sir. Minsan kasi itong mga kapulisan natin, pupunta yan pagkatapos na yung krimen. At ang mga unang tatanungin nila, yung mga barangay tanong, anong nangyari ko? Ang isang barangay official at hindi marunong gumawa ng isang krimen, yung kasi usually, sa krimen, importante binavalue natin yung evidence at binavalue natin yung mga nangyayari, yung oras, yung datos, sinuhuling nakita. Pag hindi marunong ang ating mga barangay officials, kaya minsan po, kwento ko lang ng konti, kuya. Minsan pag ang ating pong Euro TV News nakakasama sa mga drug operation, pag umaatin ho ng hearing yung aming reporter, napapagalitan po ng piskalya yung mga barangay official kasi hindi sila marunong doon sa pinirmahan nila na paano mo pinirmahan, sino mga nakasama mo dyan, sino mga law enforcers ang mga nanghuli dyan. Napaka-importante. Kaya pag sa pamamagitan po ng inyong programa dito sa Acer, napaka-importante ho pag naturuan natin ang lahat ng mga barangay official. I think konti magiging trabaho ng kapulisan. Tama po yan. Kasi partner ito sila eh. Dapat they should go hand in hand. So if you equip them, bibigyan mo sila ng tamang training, tamang paraan,
tamang briefing ng intelligence, paano pag-gather ng mga information, paano magpasa. So ang peace and order situation po natin at the barangay level will be secured. Yeah. Tapos yung sinasabi mo, based on your experience, Yes, sir. ang tagal na ninyo dito sa URTV, Apo. ang active masyado ng mga staff nyo, yung mga evidence na sinasabi mo, kailangan nyo po yan sa criminal justice natin. I-preserve yung mga evidences po natin. Especially the tama po documents. yun. Oo. Yeah. Kasi sir, na-experience namin, maraming mga barangay official na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindi doon sa pagpirma nila na pag pirma ka, dapat binavalue mo yung pictures, yung videos, kung paano na-operate yung krimen. Pero sir, ito pa, kasi napag-usapan natin, barangay officials, yung mga barangay tanod. Ito, madalas din sir na magkaroon ng issue, ito mga traffic enforcers natin. Mamaya makakasama ho natin si Colonel Bong Libria kung saan siya ho ang nangunguna ng MMDA Academy. Sa kanya ho nag-undergo lahat ng mga law enforcers natin o yung mga traffic enforcers natin sa kahabaan ng EDSA. Importante rin kasi sir, kang problema, karamihan ho sa mga sa mga traffic enforcers natin, hindi alam yung batas. At the same time, yung proper approach doon sa mga drivers natin. No? Ito sir, makakatulong din. Makakatulong ito kasi part sila ng law enforcers Yes, natin. sir. So, yung sinasabi ko kanina, the way how you approach things, paano mo pag-approach ng isang tao or violator ng traffic, importante masyado yon para maiwasan po yung mga unnecessary na incidents. Now, katulad niyan, sa MMDA, kunyari, when we become partners with them Yes, sir. sa MMDA, pwede po tayo mag-request ng mga special delegations galing po sa Amerika mismo, sa New York. Bibigay po sila doon ng konting training, briefing, Yes, at sir. papakita po yung best practices natin doon. Yun po mahalaga na ma-share po ang best practices ng iba't ibang bansa or best practices ng isang syudad para po mabigyan ng additional wisdom yung mga traffic enforcers natin. Sir, ilang taon na ho kayo nasa ibang bansa? Actually, 13 years. 13 years. Nandun tayo sa... Sir, sa pagbabalik niyo po dito sa Pilipinas, kasi ngayon po ay araw ng ating kalayaan, sir, ano bang observation mo, sir, bilang isang Pilipino na matagal na wala sa Pilipinas, kasi nagbabalik ko kayo rito. Sir, pwede ba natin bigyan ng konting evaluation yung regarding po sa ating pagiging malaya at yung mga Pilipino ba natin? Kasi sir, yung panahon natin talagang meron tayong kuya, yung CAT, ROTC, hindi po pwedeng mahaba buhok doon. 3x4 ang gupit natin doon. At the same time, talaga pag araw ng Lunes, ng araw ng Linggo, pag college ka, kailangan mong umatin ng ROTC na gumising ng 4 a.m. para umatin sa ROTC. Kung hindi, magpo-push up ka. No? Sa kasalukuyan, sir, ano pang observation mo? May patriotism pa ba mga kabataan ngayon pagdating sa ating bansang Pilipinas? Meron naman, Kuya Dan, no? Makikita naman natin kasi normal naman yan. But ang sa atin, yung extra push na mabigyan ng gobyerno, lalo na ng mga iba't ibang organizations whose advocacy is to promote the love for our country. Na dapat balik tayo kung ano yung nakikita natin ngayon, balikan natin konti yung past at yung mga values natin noon, dapat mabalik natin. Yes. Yung pagmamahal natin sa bansa natin, how we respect our flag, yung mga values natin. Kasi, in essence kasi, Kuya Dan, Yes, kuya. ang pag-commemorate natin ng Independence Day is yung how we value the lessons learned from the past Yes, kuya. and how you apply them sa ating personal at professional lives. Pag hindi natin yung ma-apply, mawawala yung essence ng ating Independence celebration ng Independence Day. Ngayong taon na ito, Yes, kuya. 126 celebration natin, commemoration, ang ating theme is yung kalayaan. Meron tayong kasaysayan at yung kinabukasan. So mahalagang mga bagay yon na dapat tutukan ng ating bansa. Well, ako ay suggest, sir, ibalik pa rin natin siguro yung ACE. Kasi ito na yung proper, no? This is the modern education na dapat nating ituro sa mga mamayang Pilipino. Especially, instead na ibalik yung ROTC, siguro ilagay yung
Ace na tamang ituro yung pagiging self-discipline. Kasi po ang bata dapat lumaki yan na may disiplina para paglaki mayroong karakter. Pag ang bata hindi nag-undergo ng proper discipline yan, kaya hindi naman natin nilalahat. Kaya ang mga kabataan ngayon, according to the World Health Organization, mataas so ang bilang ng mga kabataan na ng suicidal, napapakamatay, maaga mga kabataan na nabubuntis. Kasi nga, hindi sila nag-undergo napagdaanan natin, kuya, yung nag-CAT, nag-ROTC, that's mandatory eh. Pagka ikaw ay 4th year, 3rd year high school, kailangan mo mag-undergo ng CAT. Pag ikaw naman nag-college ka, kailangan mo mag-undergo ng ROTC. Wala kang choice. Pero ang napupush doon, yung disiplina natin, yun yung nabubuo doon yung character natin. Pero ngayon, dahil nga pag Sunday, wala nang masyadong educational activities ngayon dahil wala namang pasok, wala namang tinuturo. So, I think, dapat talaga ibalik ibalik man yung ROTC, siguro ibalik natin yung pag-aralan ng gobyerno, itong isinusulong ng Alliance of Certified Enforcers na magkaroon ng isang mental discipline. Importante yung kuya. At syempre, yung pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Tama po yan. Binanggit mo yung ROTC at Yes, CAT. kuya. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Ace. Dati tayong officer ng CAT at naging regimental commander po tayo sa Ateneo de Cagayan Saving University sa ating ROTC, sa ating kapanahunan. At tama po yun, yung value po ng discipline, yung value po ng ating character Yan. na bumubuo sa sarili natin ay dapat po bigyan natin ng additional to strengthen those values. Kaya pala sir, yung upo mo upong Pangulo ng Pilipinas. Ganyan sir kasi supposed to be. Inaaral po kasi yan sa totoo lang. Pag makikita ho, hindi naman po kailangan ng mataas na edukasyon para makibagay ka sa lahat. Ang pinaka-importante yung karakter natin. Yung karakter kasi yan, diyan pa-process yung paano mo makihalubilo sa iba't ibang tao. Pag ang katulad ho ng kuya natin na si Kuya Erwin, isa sa pinakamataas na leader ng bansa sa buong mundo, itong si former Clinton, nakahalubilo mo, iba ang magiging karakter mo dito, iba magiging training mo rito, kuya. Kuya, balikan ko na yung kay Clinton kasi interesado ako dito Talagang, ano to sir, pinili ka maging ambassador ng foundation o Clinton Foundation or paano ba sir? Kasi sa totoo lang dapat to, kinikredit ng gobyerno natin na may mga Pilipino na katulad ni Kuya Erwin na naging tagumpay sa kanyang larangan, naging isang law enforcers at the same time naging ambassador ng Clinton Foundation. Iba ho to kasi sa ngayon yung isang chef nga lang ng isang ni Queen binibigyan ng recognition sa Office of the President. Dapat yung katulad po ni Kuya Erwin, although matagal na panahon na to, dapat nating i-recognize para gayahin ng mga Pilipino na ang Pilipino ay kaya makipagsabayan sa iba't ibang larangan, kuya. Diin natin ng konti, kuya. Pinili ka ba dito or ano bang nangyari para naging part ka ng Clinton Foundation o ambassadors ng Clinton Foundation? Pinili po talaga tayo dito. Yun. Kasi yung background ko po sa New York, very active po tayo sa lahat po ng mga activities ng mga Yes. non-profit organizations. Active. In fact, tayo po ay naging advisor ng mga Filipino-American Association sa State of New York. Imagine. Marami po tayong natulungan doon ng mga organisasyon. At lahat-lahat po ng mga activities doon, siguro, at saka yung pagsuporta natin sa mga programa under sa Clinton Foundation, doon po nakita nila yung ating dedication sa pagtulong po. It's not only in the kasi pag sinabi mong Clinton Foundation, worldwide po itong mga programa na to. Oo, malaki Ganun po ang ang sakop nangyari. niyan. Sino ba presidente niyan? Yung Clinton time? Hindi ako nagkakamali, Fidel Ramos. Yes. Fidel Ramos, It's President FBR. Kasi yung naalala ko, Tiger Country tayo, nagkaroon ng summit sa Pilipinas. Dito ginanap, pumunta rito si former President Clinton. Tama ba, sir? No, nagkakamali, naging bahagi sa yan. Kasi medyo meron na tayong muwang sa mundo nun. Naalala ko na yan. Isa na tayong progresibong leader niyan ng ating eskwelahan. Kaya alam mo natin yung mga nangyayari. Pero sir, pag-usapan natin ulit, yung 126 Independence Day. Napipil mo pa ba hanggang ngayon, sir? Although ikaw ay balik Pilipinas. Siyempre, ramdam natin yun. Ramdam ko kasi sir sa yung suot nakita ko Sa pa rin ng Filipino. isang In fact, indigenous people culture. Natuwa ako Oo. Ito, gawa ito, Kuya Dan, no? Ng kaibigan natin na sikat na
fashionista doon sa Cagayan de Oro. Si Ganda. Kiko Domo, Yeah. sinabi ko na magigest ako dito sa UTV at sabi ko, bigyan mo naman ng konting ethnic fashion yung pa natin. So at the same time, I'm using the Mindanao silk. Pinopromote natin yung mga products natin sa Mindanao, itong Mindanao silk na to. So balik tayo sa yung observation natin sa commemoration ng Yes, ating sir. Independence Day. Mataas masyado yung years, no, na hindi ako nakapag-celebrate dito mismo sa Pilipinas. But ngayon, ramdam natin yung celebration natin, commemoration ng Independence Day. Yeah. Importante lang na kasi yung point na dapat isulong natin na kalayaan, dapat maramdaman in all aspects. Tama. Oo. Kasi meron tayong tinatawag na malaya na ba tayo sa ating tinatawag natin, meron ba tayong economic freedom na Yes, tinatawag? oo. Malaya ba tayo mag-engage ng mga business? Yan. Kung sino yung ka-engage natin? Mhm. Are we allowed to like directly engage, like buy and sell Yeah. for a particular country or person? Meron tayong tinatawag na index economic parang rank, no? Na annual yun siya. Ina-measure yun kung binibigyan ba tayo ng tax burden ng gobyerno, Yan, oo. meron ba tayong judicial effectiveness. Kasi pag pinigilan ka, kunyari ikaw, isang investor or businessman, pinigilan ka natin gobyerno na makipag-engage sa iba't ibang tao, especially in the international trade, ganon. Hindi ka malaya. Hindi naman kompleto yung economic freedom mo. Yes, So sir. that's part of the freedom that we are trying to see. For example, dito sa electoral process natin, Exactly, part kuya. din ito. Malaya ba tayo nakakaboto Ah. bawat eleksyon? Did we elect the right leaders, or did we elect, are the people electing leaders in our country na malaya without any interference? Yes. So, part yun siya na dapat bigyan natin ng pansin sa ating commemoration ng Independence Day. Well, actually, gusto ko yung salita mo na malaya ba tayong pimili o bumoto ng tamang leader. I think yan ang dapat natin bigyan ng diin na hindi dapat tayo binibenta yung boto natin. Kasi pag binenta mo yung boto mo, hindi ka na malaya na pimili ng isang leader sapagkat kung ang pagbabasihan natin, yung totoong pagiging makapilipino, makabayan, I think hindi tayo magkakamali ng leader na iuupo natin. Yung hindi kayang tapatan ng halaga yung boto mo. At ang nakakalungkot isipin din dito, kuya, yung naging past interview namin kung kayo ba'y malaya na sa ating nalalapit na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Marami mga Pilipino nagsasabi na hindi pa rin kami malaya kasi hirap pa rin kami, gutom pa rin kami. Hindi kami malaya sapagkat wala pa rin kaming maayos sa trabaho. Hindi kami nakakakain ng 4 na beses o 3 beses sa isang araw. Alam mo, ang balik kong tanong doon, kuya, kung nabubuhay lang yung mga lumaban sa bansa natin, makukutusan ka. Sapagkat ilang gutom kaya ang inabot ng mga lumaban natin, mga kawal ng bayan, ilang gutom kaya ang inabot nila para makipaglaban sa mga banyagang sumasakop sa atin, ilang kayang sugat ang kanilang tinamo, pero lumalaban pa rin. Pero ikaw nauho ka lang ng isang araw, nagrereklamo ka na hindi ka na malaya. Nagutom ka lang ng isang araw, hindi ka na malaya. No? Dapat siguro bigyan natin ng diin, ng pansin yung mga ninuno natin na lumaban, nagsakripisyo, na mamatay sa ating bayan para maging panuntunan mo na ang kahirapan, ang kagutuman ay siguro dapat nasa iyo na yan eh. Hindi mo pwede i-consider na hindi ka na malaya kung nagugutom ka. Dapat ang isang malayang Pilipino ay nagsisikap. Dapat ang isang malayang Pilipino may nararating. Dapat ang isang malayang Pilipino tumutulong sa kapwa Pilipino, hindi naninira ng kapwa Pilipino. I think yun ang magiging pundasyon para may angat natin. Katulad po ng ating kuya na isang, sabi ko nga kanina, maayos na buhay, pero nag-isip siya magbuo pa rin ng isang samahan na makakatulong sa ating mga Pilipino. Magiging kasaysayan to pa nagkataon. Sabi ko nga kanina, pwede na tayong ideklara ng pinakamapayapa at pinaka-peacefully na bansa, discipline na bansa, pagka naisulong natin yung karakter na tinuturo nitong Alliance of Certified Enforcers of Service of the Golden Heart. Sir, no, I think siguro sa simulan natin to, sir. Ngayon, nagsisimula ka na, supposed to be. Oo, sir. Sir, gano'n na ba kadami ang miyembro natin dito at saan-saan panig na ba tayo ng Pilipinas may mga officers neto? Marami na po tayong mga miyembro ng Alliance of Certified Okay. Enforcers. In fact,
ang entire Region 10, Northern Mindanao po, nandyan po yung mga organizations natin at galing na po tayo sa iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao. Balikan natin kuya yung sinabi mo kasi malaking bagay yun, no? Kasi minsan, sinasabi nga nila na meron tayong saying na we Filipinos, we often complain and bleed Yes. too much. Mhm. So nagko-complain tayo. Palagi tayo nagko-complain. Isipin po natin yung role natin, yung shared responsibility Exactly. sa ating Oo. bansa. Tama po yun. No? Yung mga bayani natin, ilang beses po sila naghirap. Tinitingnan nyo po yung pag-raise ng flag ni President Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Bunga po yun ng sacrifices ng ating mga leaders noon na sakop po ng katipunan. Hindi po basta-basta ang sungkit natin ng ating kalayaan. Yung pinagdaanan nila. Yeah, yung Hindi pinagdaanan. ganun. Oo. In the same manner, if you compare that, Kuya Dan, doon sa Estados Unidos, yung pagdeklara ni President Independence George Day. Washington, ang first president ng Amerika, noong July 4, 1776. Ilang beses pa yon na revolusyon, Yeah. ilang sacrifices, ilang mga dugo ang na sacrifice doon bago sila dumating na nagdeklara ng independence. So, ng hindi ganun Amerika. kadali. Hindi ganun Hindi yung kadali. kadali. Dapat siguro balikan lang natin lagi yung kasaysayan natin. Tama po. Ako sir, ganun ang aking, lagi kong binabalikan yung mga kasaysayan. Nanonood tayo ng maraming video. Kailangan natin ma-enlighten kung ano ba nangyari, sino-sino ba itong mga to. Kasi doon papasok sa puso natin yung pagiging makabayan. At huwag natin isipin lagi yung crab mentality. Tanggalin na natin yan sapagkat hindi aangat ang bansang Pilipinas pagka ang inggit sa kapwa Pilipino ang umiiral. Sa ibang bansa, kuya, doon nagkakamali, nangyayari yan, di ba? Tinuturo ng kapwa Pilipino yung mga tinatawag natin na mga tago ng tago, yung mga TNT, which is dapat tulungan. Improper, although siguro dahil hindi niya naintindihan na kailangan pumunta ron para umangat sa buhay, pero dapat siguro tulungan natin ang kapwa natin Pilipino. Tulad doon ng ginagawa natin na si Kuya Erwin. Kuya Erwin. Tama po yun. In fact, based on my experience po as advisor of the Yeah. Filipino-American Associations ng New York, State of New York, marami po tayong natulungan ng ating mga kababayan na instead na ipitin natin sila, tulungan natin. At nag-offer po ako na maging advisor ng Filipino-American Associations doon sa State of New York para po mabigyan ng representasyon yung organization na yun, yung mga Filipinos na nandoon, na makilala sila at mabigyan ng dignidad doon mismo sa New York. So, anong susunod po sa magiging programa ng ACE? Anong aasahan pa ho natin na magiging dire-diretso ho yung programa? Marami po. Tulad po yung na-mention nyo kanina, Kuya Dan, umpisa na po tayo na papasok sa mga law enforcement agencies, katulad yung mga training, kung saan po tayo makashare ng additional knowledge input sa kanila. Umpisa na po yon. Makakaroon po ng mga various summit, like magsa-summit po tayo sa mga barangay tanons, summit po tayo sa mga traffic enforcers, para po mabigyan sila ng additional input sa kanilang values formation, sa training nila. At the same time po, kuha natin yung mga concerns nila at para po magawa natin ang paraan na mabigyan sila ng representation at para po madinig yung mga issues and concerns nila dito sa national government po. Kuya, sa panghuli, baka gusto nating batiin ang sambayan ng Pilipino ngayong araw ng ating kalayaan. Go ahead, sir. Maraming salamat po sa UTV, sa ating kaibigan Kuya Dan. Ito po si Kuya Ace Erwin Kulanag, ang founding chairman ng Alliance of Certified Enforcers. Nagpupugay po sa inyo, nagpupugay po ngayon sa sambayan ng Pilipino as we commemorate the 126th commemoration natin ng Independence Day. Sana po ay bigyan po natin ng kalagahan yung values po at saka yung natutunan natin sa nangyari po kahapon, yung kasaysayan po natin bago tayo dumating sa pagdeklara ng ating araw ng kalayaan. Sana po ay tayong lahat magsikap at lahat po ng ating role. We have a shared value to help our government at ipakita po natin ang ating patriotism sa bawat isa, ang ating pong pagmamahal sa ating bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga.
Alright, bago po tayo magpaalam, napapasukin po natin mga field reporter na si Criza Lopez dun sa pagdalo ng ating House Speaker Romualdez sa ika-160 anibersaryo ng kalayaan sa Malolos, Bulacan. May live pong balita si Criza Lopez. Criza? Dinaluhan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Ginanap ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa makasaysayang simbahan ng Baraswain Church. Kasamang nagbigay pugay sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo, sina Bulacan Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro at Malolos Mayor Christian Natividad. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni House Speaker Romualdez ang malaking papel ng simbahan sa kalayaan ng bansa sa Baraswain Church. Unang ginanap ang Republika ng Bansa at sinulat ang saligang batas ng Malolos. Bilang mga Pilipino, sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagtuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi lamang laban sa mga mananakop. Dagdag pa ni Romualdez, simbolo ng pagdiriwang ang pagtanggap ng mga Pilipino sa hamon na iniwan ng bayani ng bansa. Giit ng House Speaker na tungkulin ng mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas laban sa mga mananakop, kahirapan, katiwalian at kawalan ng hustisya. Diriwang ng araw ng kalayaan. Naway patuloy tayong magsilbing inspirasyon sa isa't isa. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang tunay na malaya, makatarungan at maunlad. Mabuhay! Ng ating entablado para sa paggagawad ng katibayan ng pagpapahalaga mula sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ay taus-pusong iginagawad ang katibayan ng pagpapahalaga kay iginagalang Ferdinand Martin G. Romualdez. Samantala sa mensahe ni Governor Fernando, ito ang panahon upang alalahanin ang mga sakripisyo ng bayani na naging simbolo ng pagbubuklod ng mga Pilipino. At sa huli, mulit-muli kong ipapaalala ang importansya ng pagkakaroon ng malasakit at pagdadamayan. Bulakenyo sa kapwa Bulakenyo, Pilipino sa kapwa Pilipino. Ang pagmamahal sa ating lalawigan at bansa ay hindi limitado. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Criza Lopez. Bandera ng Pilipinas, binigyang pugay sa kanyang 126 na anibersaryo ng kalayaan. May karagdagang balita live si Catherine Landicho. Catherine? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong bansa sa pagunita sa ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa pagtataas ng watawat at seremonya kung saan ang tema ngayong taon ay Taglayang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan na sumasaklaw sa bagong tradisyon ng Pilipinas sa paggunita sa kalayaan ng bansa kung saan iba't ibang mahalagang lugar din at bantayog ay ginanap din ang Wreath of Laying Ceremony. Taglayang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang kaganapan sa taong ito ay sumasaklaw sa bagong tradisyon ng bagong Pilipinas sa paggunita sa kalayaan ng bansa. Iba't ibang masasayang aktibidad at nakakaaliw na kaganapan din ang ginanap sa Quirino Grandstand na nagdiriwang ng pamana at pagiging makabayan ng mga Pilipino. Naganap din ang sabay-sabay na flag raising at wreath laying ceremonies sa dambana ng Emilio Aguinaldo sa Cavite, Baraswain Church Historical Landmark sa Malolos City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery, Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City at Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, Pampanga. Noong June 12, 1898, inilabas ni Emilio Aguinaldo ang Deklarasyon ng Kalayaan mula sa bintana ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Ang proklamasyong ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito pangunahing tinignan bilang ang unang deklarasyon ng kalayaan ng bansa. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.
Landicho at Crizal. Sir, maraming salamat sa pagbisita sa programa ng EuroTV sa special coverage ng Araw ng Kalayaan. Mamaya po magbabalik pa po tayo. Meron pa tayong mga ibang bisita na makakapanayam regarding sa usapin ng ating pag-celebrate ng ating Araw ng Kalayaan. Sir, baka may gusto kang batiin. Batiin ko po ang ating mga Members. mga kasamahan po natin na nandito ngayon sa studio. Si Ate Eve Kulanag. Naku, dapat pala tawagin natin dito ngayon para makita, no? Pascual. Pwede natin tawagin dito, Pwede sir. natin tawagin Ate, dito halika para- kayo dito, sir. Live tayo rito, halika. Para makita po sila. Oo, importante po yan eh. Naku, si ate. Sila ay mga set-up officers natin. Yan. Dito ka, ate. Kasama po natin dito. Yan, dito po kayo. Oo. Kasi importante na meron tayong nakikita mga miyembro ng ating, dito ka ate sa gitna. Yan, bibigyan natin siya ng chance magpasalita. Okay, kuya, bati ka muna, go. Mga gusto Maraming pasalamatan. salamat. It's been a pleasure to be here with you, Kuya Danny, ang mga staff, magigiting na staff ng EuroTV. Maraming salamat sa panahon na binigay niyo sa amin at sana po ay tayong lahat magtulong-tulong para po sa pagbabago ng ating bansa, lalo na po na mabigyan natin ng kahalagahan yung values at saka yung mga lessons from the past na ma-apply po natin sa ating mga personal lives, sa ating professionalism, sa ating mga trabaho, dito po sa pag-commemorate po natin ng 126th commemoration of Independence Day. Alright, Ito po si Ate Eve. Yeah, ate, bati ka bigay muna. ko lang sa kanila. Sige lang ate, maliit lang na mensahe. Batiin natin ng Araw ng Kalayaan ng ating sambayan ng Pilipino. Go ahead, sir, ma'am. Independence Day. Mahihain niyo. Yeah, hindi. Pero si ate, kasi ako bala. Ate, batiin mo lang yung ating kapwa Pilipino. Kasi siyempre, Araw ng Kalayaan. Bati ka lang ng isang malayang Araw ng Kalayaan. Go po. Happy Independence Day sa lahat po ng nanonood. Thank Yan. you. Maraming salamat, ha? Kaya nakalimutan ko yung mga kaibigan po natin dito, no? Yung mga kaubayan natin ng mga Cebuano or Yan, mga, oo. mga galing po ng Mindanao. Maayong adlaw ka natong tanan. Dagat ako kaya itong pasalamat nga naatakaroon sa EuroTV. Huyog ni Kuya Dan, mga has. Yeah. Dagang salamat o malipay yung pagsaulog sa atong adlaw kagawasan. Doon ka ba nagmula, sir, sa Cebu o Cagayan de Oro? Doon ako lumaki. Doon Dito ako ka pinanganak. lumaki. Naku, dapat talaga. Buti naaalala mo. Alright, Brian, salamat po sa mga naging busy natin ngayong araw. At siyempre, huwag ka na umalis dyan, mama. Diyan ka na po. At siyempre po, antabayanan po natin ng paglaki ng isasama po ang EuroTV Philippines para po mapakilala. Napaka-importante po ng ganitong programa sapagkat ang pinag-uusapan ho rito ang kinabukasan at ang magiging pagkakaroon ng isang karakter ng ating mga Pilipino o siyempre yung ating tinatawag na mga law enforcers na yan. So pagdating ng panahon, pag naitulong na ho natin ang programa ng Alliance of Certified Enforcers Service with the Golden Heart, I think hindi na ho tayo matatakot lumapit sa ating mga napakalaking bagay ho na may ganitong advokasya bilang isang malayang Pilipino, malayang magpahayag, malayang magbahagi ng kanyang natutunan, magbahagi ng kanyang kaalaman at siyempre pinaka-importante ho rito yung malayang bumalik kung saan ka nagmudla sa bansang Pilipinas. Maraming mga Pilipino na kinalimutan na ho ang ating bansa pero itong ating Kuya Erwin talagang may pagmamahal, may pagka-patriotismo na hindi kinalimutan sa kabila ng kanyang tagumpay, sa kabila ng kanyang kasikatan bilang ambassador ng Clinton Foundation pero nagawa niyang ibahagi pa rin po sa kapwa Pilipino ang tunay na pagmamahal sa kanyang sinilang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Danny Mangahas. Paalam.